Isang mapagpala at magandang araw po ng linggo sa inyo mga kapatid. Sumapit na po tayo sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon sa pangliturhiyang kalendaryo ng simbahan. At ngayon po ay September 3, pinagdiriwang po ng parokya ng San Gregorio Magno ang kapistahan sa bayan ng Mayhay. Ako po ay taga-Mahayhay, kaya binabati ko po ang aking mga kababayan sa kapistahang pinagdiriwang sa karangalan ni San Gregorio Magno. Pagbati po kay Monsignor Mel Barcenas at sa kanyang katuwang na lingkod pari, Father Michael Laude, at sa lahat po ng mga parishioners ng St. Gregory the Great Parish, maligayang kapistahan po sa ating lahat. Binabati ko po ang mga viewers, supporters, and followers of the Daily Gospel Reflection at ang pagbati po namin sa lahat ng mga deboto ni San Antonio, sa mga benefactors po na walang sawang tumutulong sa amin. Kami po ay palaging nagdadasal para sa inyo at lubos na nagpapasalamat. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo para sa linggong ito. Mga kapatid, sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon sa pangliturhiyang kalendaryo ng simbahan, pagdinilayan po natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Ito po ay mula sa ika-16 na kabanata, mga talata 21 hanggang 27. Ang pamagat po na binigay ko sa ating pagninilay ngayon ay nagsasabing, "Embrace your cross and turn your suffering into an offering." Pinili ko po ang pamagat na ito sapagkat ang pagyakap sa krus kasabay ng paghahandog ng ating sarili ay dalawang bagay na hindi pwedeng ihiwalay sa ating pagsunod sa yapak ng Panginoon. Sapagkat sa mabuting balita, malinaw ang pinahayag ni Jesus. Ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin, kailangan niyang limutin ang kanyang sarili. Pasanin ang krus at sumunod sa akin. In today's gospel reading, Jesus made a prediction about His coming suffering and death and resurrection as well. Pero mukhang yung first part lang ang naunawaan at nadinig ni Pedro sapagkat sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ay kailangang itakwil na matatanda ng bayan, siya ay dadakpin, pahirapan, at siya ay ipapapatay. At sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Kaya, hinila ni Pedro sa isang tabi ang Panginoon at pinagsabihan, huwag nawang ipahintulot ng Diyos sa inyo. Kaya siya po'y napagsabihan sapagkat sinabi ng Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ikaw ay hadlang sa aking landas. Ang salita pa ngang ginamit ng Panginoon ay salitang Satanas. Get behind me, Satan, because you are a hindrance. No, sapagkat ang literal na kahulugan po ng salitang Satanas ay hadlang o obstacle or hindrance in English. Kaya hindi naman po talaga literal na Satanas itong si Pedro. Ang iniisip lang ho niya ay para sa kapakanan din naman ni Jesus. Ayaw naman ni Pedro na maghihirap ang ating Panginoon. Pero mukhang nakalimutan ni Pedro ang tunay na kahulugan o talagang hindi naunawaan ang kahulugan ng pagiging Mesiyas at tagapagligtas ng ating Panginoon. Because last week, in the gospel reading, sabi po ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Tama naman po yun. Pero si Jesus ay ang Kristong maghihirap, mag-aalay ng kanyang buhay bago niya makamit ang kanyang malulhating katayuan sa kanyang muling pagkabuhay. Nagmamalasakit lang naman. Siyempre, sino ba naman sa atin ang magsasabing, o sige, maghirap ka, okay lang yan. Yan nga ang gusto ko sa iyo Gusto natin palaging maging madali,
para sa ating mga mahal sa buhay ang mga bagay-bagay, gagawin ng lahat, yung bang tayo mismo handang magsakripisyo para sa ating minamahal. Pero ang pinag-uusapan po dito ay hindi lang yung pagmamahal at pagmalasakit na meron si Pedro para kay Jesus. Sapagkat ang itinuturo na Jesus ay yung pagmamahal na meron ang Diyos para sa atin. The God who is willing to offer His life for us. Kaya hindi po ito tungkol sa pagmamahal lang ni Pedro kay Jesus, kundi sa kahulugan ng pagmamahal ng Diyos na nagkatawang tao para sa atin. Sapagkat pinili ni Jesus ang mahirap na daan para makamit natin ang kaligtasan. He chose the way of suffering and death for us to be saved. Pero hindi naman po kamatayan ang dulo ng lahat. Sapagkat sabi niya, sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Kaya, huwag nating iiwasan ng krus. Sa halip ito'y yakapin natin kung paanong niyakap ito ni Jesus. Discipleship, my dear friends, is a way of following Christ that is focused on self-denial and the act of carrying our cross. Kaya sa pagsunod natin kay Jesus, una, we must learn to count the cross by embracing your cross. Kaya sinasabi ng Panginoon na sa pagsunod natin sa Kanya, we must learn to count the cost by embracing our cross. Discipleship without the cross is the way of the devil. Ang gusto kasi ng demonyo, walang krus. Bakit? Kasi nga po, takot ang demonyo sa krus. But we should not forget that salvation comes to us through a cross and a crucified Christ. Without the cross, salvation is an illusion. Christ on the cross is our salvation. Without the cross, there will be no true Christianity. Sapagkat ang krus ay hindi pwedeng ihiwalay sa buhay ng mga sumusunod sa Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po na nawa natin ang halaga ng krus sa ating pagsunod kay Jesus. Sabi nga po ni Santa Teresa ng Avila, the cross is Christ's greatest treasure and He shares it to those who are close to His heart. It is in the experience of pain that we reveal our true character as Christians. What others may think as the worst of times can be for us the best of times. Sapagkat sa mga pagyakap natin sa krus, doon nakikita ang ating tunay na katangian sa pagiging mga tagasunod ni Jesus. Pangalawa, giving is never an experience of losing. Sabi ng Panginoon, ang nawawalan ng kanyang buhay ay siyang makakamit nito at ang naghahangad na iligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. For whoever wishes to save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. This is a paradox of Christian life. Na para bang sa tingin ng mga makamundo, parang hindi naman totoo. Pero sa mata ng isang sumusunod kay Kristo, sa pagbibigay, hindi tayo nawawalan. Sabi nga ni Saint Francis of Assisi, it is in giving that we are given. It is in losing our life for the sake of the gospel that we save our life. Kaya nga itinuturo po sa atin ng ating pananampalataya na hindi naman po talaga tayo nawawalan kapag tayo ay nagbibigay. Sa pagsusugal, pwede kang matalo at mawalan. Subalit sa pag-ibigay, kailanman hindi ka matatalo at mawawalan. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng mga bagay na ibibigay mo rin sa nangangailangan. And the more we give, the more we are given. And do not think that the happiest persons in the world are those who receive much for themselves. The happiest people are those who give much from what they have been given, sapagkat naniniwala sila na sa pagbibigay, hindi sila nawawalan. Giving leads to true joy or rejoicing. Discipleship, therefore, is an invitation to imitate Christ sa paraan ng kanyang pagbibigay at pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, embrace your cross and turn your suffering and your life into an offering.
Ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan. At ang nag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa Ebanghelyo at alang-alang sa Panginoon, ang siyang magkakamit nito. Ang nagnanais sumunod kay Jesus, kailangan limutin ang kanyang sarili at magpasa ng krus araw-araw. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat kailanman hindi mo kami iniwan at pinabayaan. May mga pagsubok, may mga krus, subalit sa mga karanasang ito, dito mo kami pinababanal at pinatatatag sa aming buhay bilang mga Kristiyano. Akayin mo kami sa landas ng paglimot sa sarili upang higit ka naming mahalin. Pasanin ang krus namin araw-araw upang kami ganap na makasunod at makatulad sa iyo. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Bahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Pinag-aanyaya ko po muli ang darating na post-birthday benefit concert ng inyong lingkod sa darating na September 23. Sana po, suportahan niyo po, ipagdasal niyo po kami, and you can also buy tickets to support us in our fundraising drive. May tickets po available in 1,000 pesos at meron din pong 2,000 pesos. Available po sa tanggapan ng parokya sa Dambanan San Antonio ng Padua. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.